Medyo makapal-kapal din po yung nakuha natin na nata. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po, susubukan namin gumawa ng nata de coco. Ito po yung mga sangkap na gagamitin namin. Tubig po na pinakuluan, tapos pinalamig. 2 litro po yan. Ito po yung magiging starter natin. Galing po ito dun sa ginawa namin na pineapple vinegar. 1 cup po ng sabaw ng nyog, acetic glacial acid po. Tsaka po isang kinayod na nyog. Ito lang po yung mga sangkap natin. Tapos lang po natin itong tubig dito sa palanggana. Ito po nyog, ilagay lang po natin dito sa net. Gata-gatain lang po natin. Kung ayaw nyo po magpakulo ng tubig tapos palamigin, distilled water po ang gamitin ninyo. Ako ng 1 cup ng sabaw po ng nyug. At saka ito pong mother liquor. Galing po ito dun sa ginawa kong pineapple vinegar. 400 ml po ito. Haluin lang po muna natin ito. At pinakahuli po, maglalagay ako nitong glacial acetic acid. Sa online po, meron po nito nabibili. 1/4 cup po ang nalagay ko. Gamit po kayo ng face mask pag gagamit po kayo nito. At napakatapang po ng amoy. Then haluin po natin yan. Kapag nahalo na po natin lahat ng sangkap, hahatiin po natin dito sa 2 lagayan. Ito po ay tatakpan po natin. Dapat po wala po makakapasok na kahit na ng insekto o bagay dyan. And then ito po, itatago na po natin ito. Ilalagay po natin sa madilim na lugar. So dapat po, hindi po yan magagalaw sa loob po ng 15 to 20 days. Bawal po yan magalaw. Update po nung aming ginagawang nata de coco. Bali ka 12 days po ngayon. So i-check po natin, tinan po natin. Iyon. So meron na po siyang na-generate na nata. Ito po nasa ibabaw na yan. Oh. Pero hindi po siya pantay yung sukat. So maganda po ako ng another mga 5 days pa po. Baka sakaling kumapal pa po yung nata niya. So 5 days pa po ulit. Makalipas po ang 15 days, ito na po yung aking ginagawang nata de coco. So nag-decide po ako na i-harvest na po yung mga nata sa ika-15 days. Kasi nagalaw na po yung pinaglalagyan namin nito. So dapat po hindi po yung madi-disturb. Papaabotin ko po sana ng 20 days. Nagbaha po kasi kaya kinailangan po namin itong galawin. So ngayon po, harvest na po natin yung nata niya. Iyon. Meron na po siyang na-generate na nata. So harvest na po natin yan. Iyon. Medyo makapal-kapal din po yung nakuha natin na nata. Yan po, ganyan po siya. So kunin na po natin. Ang ganda niyang hawakan. Nahugasan ko na po ito ng 3 beses. So napakaasim pa po niyan. Ang gagawin ko po, yan po ay pipersahin ko po muna. So sa tingin ko po, mas maganda siguro to kung na-extend ko pa ng hanggang 20 days. Mas kakapal pa siya. Siya po pala, may nabibili pong Acetobacter silinum sa DOST. Meron po nabibili niyan ano. Yung pong ginamit namin dito ay galing po yun sa pineapple vinegar po na ginawa namin. So ganito lang po yung gawa ko. Inuulit ko lang po, meron po nabibili na Acetobacter silinum sa DOST. Yan, kontak na po kayo sa mga DOST na malapit po sa lugar ninyo. Ito na po siya. Nilagay pa ako ng 1 kutsara ang baking soda, and then tubig, and then tunawin ko po ito para po mapabilis yung pag-alis ko ng asin nitong nata de coco. Lagay ko po dito, then madadagpa pa akong tubig. Ibabad ko po yan dyan ng 1 oras. So mga 5 beses po ako magpapalit ng tubig. Pagka tapon ko pa ng tubig ito, palitan ko pa ng panibago, and then babad po ulit. Kalipas po ng 1 oras, papalitan ko na po ng tubig. Yung mga susunod po na tubig, wala na po yun baking soda. Yung pinakapanguna lang po. Mapapansin po ninyo, pumuputi na po yung kulay niya. Ito po yung 5 po na
pagbabad ko po ng tubig. And babanlawan ko na po yan. Maputi na po yung kanyang kulay. Para po mas lalo natin matanggal yung asim, pakukulaan po natin yan. And at the same time, para mabawasan po yung kunat niya. Kasi makunat po ito eh. Lagyan ko lang po ng sapat na tubig. Pakuluan ko po ng 15 to 30 minutes. Makalipas po ang 30 minutes sa pagpakulo ko, okay na po ito. I-drain ko na po yung tubig and balawan ko po ng isang beses pa po. Nasa last part na po tayo ng pag-process po nito. So wala pa po itong lasa ha. Wala pa po iyan kalasa-lasa. So napakatabang po niyan. So pinakahuli po, tatamisan na po natin yan. Maglalagay po ako ng 2 cups po ng asukal na puti. Tsaka po magdaradag po ako ng konting tubig. Konti lang po. And then ito pong pandan para bumango po ang amoy. Then pakuluin lang po natin hanggang sa maging syrup po yung sabaw niya. Nasa 20 minutes ko lang po pinakuluan. Okay na po yan. Syrup na po yung asukal niya. Hindi ko na po yung masyadong palalaputin. Tama na po yung ganyan. Kapag malamig na po, ready na po yung para ilagay sa mga garapon. Ito na po yung naging resulta. Ito po yung sarili ko pong gawa na nata de coco. Chewable. Ito na po ang aking finished product ng nata de coco. Sa expiration po, kung gano'n po siya tatagal, hindi ko po alam kasi first time ko lang pong gumawa nito. Chewable siya, at the same time, para siyang natutunaw sa bibig. Sarap. So yun na po. Ito po ang aking homemade nata de coco. Bye-bye!